kaharian ng Berbanya, pinamumunuan nito ng mag-asawang nagngangalang Haring Fernando at Reyna Valeriana. Sila ay nabiyayaan ng 3 anak. Ang panganay ay si Don Pedro. Siya ay isang makisig na lalaki, matalino at habulin sa mga babae. Ang pangalawang anak ay si Don Diego. Siya ay matalino at mabait na prinsipe. Ang bunso ay si Don Juan. Siya ay paboritong anak ni Haring Fernando. Siya ang may pinakabukas na puso at kaisipan. Ngayon panahon na pang kayo makapili, maging pare o maging hari. Maging hari ng Berbanya. Pinagmamalaki ko kayo mga anak ko. Gabi, nang mahimbing natutulog na ang lahat, nagkaroon ng masamang panaginip ang hari. Napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito raw ay sinasaktan at pinatay ng mga tulisan. Juan! May masama ang panaginip at pagkagising ko'y nanghihina at di ako makatayo. Bukas, ipapataw ko lahat ng magagamot sa kanilan para may pagamot ka. Kinaumagahan, dumating ang mga manggagamot at tinignan nila si Haring Fernando. Hindi namin alam kung ano ang santi ng kanyang sakit. Mahal na Reyna, sa bundok ng Tabor, sa puno ng Piedras Platas, may isang ibon na kung tawagin ay Ibong Adarna. Ang 7 awit ng nasabing ibon ang tanging lunas sa sakit ng hari. Maraming salamat po kung pinakita niyo sa sinabi ko tungkol sa Ibong Adarna. Mahal ko rin, maaari yung magtawagan sa ito. Sasabihin lang sa akin. Masusunod, mahal ko. Pedro, na, hanapin mo yung mga bata. Huwag mong dalhin mo yung babae. Sa masusunod po, Ama. Ngunit, sinuway ni Don Pedro ang utos ng hari at nagsimulang maglakbay. 3 buwan ang nakalipas bago pa siya makarating sa bundok Tabor, ay namatay na ang kanyang kabayo. Naglakad na lang si Don Pedro at sa wakas, nakita na niya ang makulay na puno ng Piedras Platas. muna ako. Nagpahinga muna siya dahil sa kapaguran. Dumating ang Ibong Adarna at kumanta ng 7 beses. Ang sikat sa silanganan at haliin kahit kung saan ito ay araw, halos di man mabanlaw. Isang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakauwi si Don Pedro. Si Don Pedro, hanapin ko siya. Nagsimula sa paglalakbay si Don Diego na hindi nagpaalam. Lumipas ang 4 na buwan at namatay na rin ang sinasakyan niyang kabayo. Naglakad na lang siya at ilang sandali, Nakakaakit sa mata o lumalalim na ang gabi. Magpapahinga muna. Ang sikat sa silanganan at haliin kahit kung saan ito ay araw. Mahal ko, masama ang kutob ko sa nangyayari sa kanilang dalawa. Mama at Ina, maaari bang sundan ko sina Don Pedro at Don Diego sa paghahanap ng Ibong Adarna? Huwag naman magkato ang aking panaginip. Huwag ka munang umalis. Pwedeng wala akong gagawin sa pagkawala ng aking mga kapatid. Hayaan niyo po akong sundan sila at hanapin ang mahiwagang ibon. pumilit si Don Juan sa harap ng kanyang mga magulang. At sa huli, siya ay pinayagan. Kinaumagahan, Paalam po, mahal ko ang ama at ina. mulang maglakbay si Don Juan papuntang bundok Tabor. Hindi siya gumamit ng kabayo. Dala-dala niya ay 5 piraso ng tinapay. Maya-maya, may nakita siyang ermitanyo.
pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Nagugutom na ako. Ito po. Gutom mong tao. Ba't ka napadpa dito sa lugar na ito? Ako po ang ibong Adarna. Saan ko siya pwede makita? Tutulungan kita. Sa maliit na tampid, mato ka na ng 3 beses. Tao po? May tao po ba? Ito ang aking ama. At ang tamong muna sa iyang awit ng ibong Adarna. Ibig ako sa iyo. Ito. Ating gabi na at darating ang ibon. Mag-antay ka at kung kakanta ang ibon, iwain mo ang iyong palad at rigaan ang atas ng daya. Salamatan niya ang ermitanyo at pumunta siya sa Piedras Platas. Don Pedro? Don Diego? Anong ulit yung sinabi ng ermitanyo? Don Juan? Ayun ba ang ibong Adarna? Oo, yan yung ibong Adarna. Hindi tayo nang tagumpay sa paghuli sa ibong Adarna. Nais ko siyang patayin. Huwag lang natin siyang patayin. Bugbugin natin siya at dalhin ang ibon sa kaharian. Dito na po kami. Nasaan si Don Juan? Di po namin alam. Ngunit kami bumalik dito para ikay gamutin. O ibong Adarna, ikaw ay kumanda na. Ano ang nangyari? Salamat po sa lahat. Ama! Ako'y nagbabalik na. Habang ako'y natutulog, binugtog ako ng aking mga kapatid at dinala nila ang ibong Adarna. Pedro, ano yung sabihin nito? Biglang kumanda at kumanta ang ibon sa nanggaling kataksilan. Ang sikat sa silanganan, ang hangin kalimutan. Magaling na ang inyong ka. Ngunit, kailangan niyo parusahan dahil sa ginawa niyo kay Don Juan. Natanggap ko namin. Mula noon, gabi-gabing nanghahalili ang magkakapatid sa pagbantay sa ibon. Isang gabi, hindi pa oras ni Don Juan, ngunit ginising siya ng kanyang mga kapatid para magbantay sa ibon. Ngunit, siya ay nakatulog at pinakawalan nila ang ibon. Hala! Nasaan ang ibon? Gawa ito nila Don Pedro. Aalis na lang ako para di ako nabitang. Tapos niyo si Don Juan. Huwag kang mag-alala, aking ama. Hahanapin namin siya. Don Juan ba yun? Oo nga. Don Juan! Sumama ka sa amin at kami maglilibot sa napakagandang bundok. Ako'y sasama na. Kamangha-mangha. Pasok na. Hawakan niyo ito. Lahat sila ay bumaba sa balon, ngunit tanging si Don Juan lang ang nakarating. Pangalan mo? Ako si Don Juan. Ako ay pinabantayan ko sa Migato. Nais kitang iligtas, Binibin. Kailangan mo muna umalag sa Migato. Ito lahat para sa iyo, Binibin. Alang-alang sa iyo.
Naligtas ka na, Bibigay. Salamat sa pagligtas sa akin. Maaari mo ba kita sa mga Tanga ko kung hanapin ng iyong kapatid. Salamat po sa iyong tulong. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Anong pangalan mo? Dahil lang, mahal na princess. Wala si Don Juan. At ikaw si... Ako si Prinsesa Leonora de Bustos Maras. Anong ginagawa mo dito? Ako para sa lipin ka, mahal na prinsesa. Sino ba ang nagbabantay sa iyo? Natalo niya ito at nailigtas niya si Doña Leonora. Nakita ni Don Pedro at Don Diego ang pagsasama ni na Don Juan at ang dalawang prinsesa at sila ay nainggit hanggang sa... Don Juan, ang aming sisi na naiwan. Paano na yan? Ako na ang bahala. Bumalik sila sa Berbanya kasama ang mga prinsesa at nais nila magpakasal. Ngunit, Haring mahal, piling ko pong ipagpaliban mo lang kasama ng lupa. Iyong kahilingan ay aking tinatanggap. Aking alaga loob, tulungan mo si Don Juan. Ito ba akong tulungan sa pagkalat at nila sa prinsesa? Ngayon ay naiinvitan niyong nakatira sa at sasalubong sa iyo. Ipakita mo ito sa kanya. Leonora, aking mahal, pakiusap, buksan mo ang pinto. Hindi kita matanggap maging kabiyak ko. Si Don Juan ang tunay kong mahal. Kahit ilang taon pa ang tumaan, ako'y maghihintay na tanggapin mo rin ang aking pagmamahal. Ako'y may bibigay sa iyo. Magpapalingkod ko sa iyo. Ako ba mahanap ang Diyos Cristales? Ayun ba? Ikaw bang kandidat? Turuin mo sa kanya kung nasaan ang Cristales. Ako. Sinong napastangan ng kumuha ng aking mga damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka humanda sa parusa na ibibigay ng aking ama! Sino ka? Lumabas ka dyan! Sino ka? Lumabas ka! Pasensya na, mahal na prinsesa. Patawarin mo na ako. Sige, pinapatawag ako namin sa Sino ka? Bakit magkakilala kayo? Ako si Don Juan, ang prinsipe ng Berbanya. Iibig ko po ang iyong anak. Nais ko siyang dalhin sa Berbanya at pakasalan. Ma, payagan mo na siya! Huwag siya pahirapan! Sige, papayag ako. Basta sa isang kondisyon, sundin mo muna ang aking nais. Nagawa na ni Don Juan ang tatlong bagay na ninanais ni Haring Salermo at mas lalong nahulog sa kanya si Doña Maria. Bait ka naman. Napakasipag. Kamangha-mangha.
Nagawa niya ito sa isang araw. Nahay, natupad mo na ang iyong nais. Ngayon, maaari bang dalhin mo si Doña Maria sa Verbania? Hindi maaari. Hindi kita pinabayaan. Huwag ama! Pabayaan mo na ako! Malaki na ako! Hayaan mo na ako sumama sa kanya! Nahay, nangako ka. Tuparin mo ito. Isusulpa kitang kakalimutan ka ni Don Juan at magpakasal siya sa iba. Huwag, ama! Alam mo ba na ang hirap ni tao ng tao siya'y nagpapasaya at kukumpleto sa araw mo? Maria! Dito ka muna mag-antay ako. Iwan mo na ako. Punta akong magantay para sa'yo doon. Nako ko, ama. Ginagalang kitang mga buiwan. Saan ka naman galing? Basta may katalaga. Sino mong may kasalanan sa ating dalawa? Alam niyo nga kayo? Tumigil na kayo. Kayo na nga lang tatlo magkakapatid. Nag-aaway pa kayo? Don Juan, mabuti na lang na mabalik ka na. Mahal ko nga, nais ko pong pakasalan si Doña Leonora. Oo, mahal ka na yung kagustuhan. Ngayon din, magpakasal na kayong dalawa. Doña Leonora, tinatanggap ko ba si Don Juan ang maging kabiyak? Opo, papayag ako. Tigil ang kasal! Mahal na hari, maaari po ba akong maghandog ng isang palabas? Oo, pumapayag ko. Basta bilisan mo lang. Maria! Mahal na kayo dahil na kayo nung kita. Sige, pinapatawad. Mahal kong ama, nais ko pong ikasal kay Maria. Sige, papayag ako. Hindi! Hindi maaari yan! Sa akin lang ba siya ikasal? Pasensya na, Leonora. Habang si Doña Leonora ay nagkukulong sa kanyang silid, sina Don Diego at Doña Juana ay nagkakamabutihan. At sa wakas, natuloy na rin ang kasalan sa Verbania. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang nalimoyak kung nanaisin ng Ngayon, masasaksiyan natin ang pag-iisang dibdib ni Don Pedro at Doña Leonora. Ikaw, Don Pedro, tinatanggap mo ba si Doña Leonora bilang isang iyong kabiyak ng puso? Opo, tinatanggap ko siya bilang aking kabiyak ng puso. Ngayon, kayo ay aking binabasbasan bilang ganap na mag-asawa. Ngayon, pwede mo nang halikan ang iyong kabiyak. tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa, handang gawin lahat. Ngayon, masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ni Don Pedro, ni Don Diego at Doña Juana. Ikaw, Don Diego, tinatanggap mo ba si Doña Juana bilang isang iyong kabiyak ng puso? Opo, tinatanggap ko siya. Ngayon, kayo ay
aking binabasbasan bilang ganap na mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Maging pamilya'y ilikahon na yan ang nakadaman ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na tayo na sana ang dalawa. Ngayon, masasaksiyan natin ang pag-iisang debut ni Don Juan at Maria Blanca. Ikaw, Don Juan, tinatanggap mo ba si Maria Blanca bilang iyong kabiyak ng puso? Opo, tinatanggap. Ngayon, kayo ay aking binabasbasan bilang ganap na mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Don Juan at Doña Maria ay bumalik sa kaharian ng De los Cristal at doon sila namuno. Ang namuno naman sa Barbania ay si Don Pedro kasama ang kanyang kabiyak na si Doña Leonora.